Nang mapaslang ang mga bagong kambaldiwa, muling nagising ang mga sinaunang aninong matagal nang nakakulong. Nang muling tinawag ni Saur ang mga diwang kanyang winasak, ang liwanag at kadiliman ay nag-anib sa iisang kapalaran. 8 kambaldiwa, iisang sisidlan at isang pagkakamaling tuluyang nagwasak sa mga brilyante. Ngayon ang tanong, paano maibabalik ang nawasak na brilyante at may pag-asa pa bang mabawi ang balanse ng Encantadia? Sa gitna ng kawalan, isang nilalang ang isinilang, ang anak ni na Agnem at Mira na nagtataglay ng kapangyarihan ng 4 na brilyante. Siya ba ang huling pag-asa o ang huling pagkawasak? Bago natin simulan ang kwento, baka pwede munang palike at subscribe. Malaking tulong ito para magpatuloy ang alamat. Maraming salamat. Ang alamat ng sinaunang kambaldiwa ng mga brilyante. Bago pa man ipagkaloob ang inang brilyante sa sinaunang diwata na si Cassiopeia, may isang lihim na nalalaman lamang ng batalang Emre at ng mga unang nilalang ng Encantadia. Ang mga brilyante noon ay hindi hiwa-hiwalay. Sila ay iisa at sa loob ng kanilang ningning ay nananahan ang mga kambaldiwa, mga espiritong isinilang kasabay ng paglikha ng mga hiyas. Sila ang mga sinaunang kambaldiwa ng mga brilyante, mga nilalang na hindi lamang tagapag-ingat ng kapangyarihan, kundi ang mismong kamalayan ng mga hiyas. Ang 4 na sinaunang kambaldiwa, Harahen, brilyante ng lupa, tagapagdala ng tibay at alaala ng mundo, Celebes, brilyante ng tubig, daluyan ng damdamin at walang hanggang pagdaloy, Erenea, brilyante ng hangin, tinig ng kalayaan at paggalaw, Labanea, brilyante ng apoy, apoy ng buhay at pagbabago. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga kambaldiwa ay nagkaroon ng sariling kalooban. Hinangad nilang maging higit pa sa nilikha. Hinamon nila ang kapangyarihan ni Emre at nag-aklas laban sa kanyang utos. Dahil dito, sa gitna ng matinding dalamhati, ipinag-utos ni Emre ang kanilang pagkakabilanggo sa Debas, isang kulungang hindi tinatablan ng liwanag ni Anino. Upang mapanatili ang balanse ng Encantadia, lumikha si Emre ng bagong mga tagapangalaga ng brilyante, Alipato, Abilan, Agwa at Saria, mga diwang susunod sa batas ng liwanag at kaayusan. Ngunit ang kapangyarihan ng mga sinaunang kambaldiwa ay hindi tuluyang naglaho. Sa pagdaan ng mga panahon, nakabuo sila ng isang lihim na ugnayan sa mga nilalang na kanilang kinilalang tunay na Panginoon. Dahil sa ugnayang ito, ang mga brilyante ay naging mas matatag at mas mapaghimagsik. Kaya nang subukan ni Mitena na angkinin muli ang mga hiyas, ang mga brilyante mismo ang tumanggi. Hindi sila bumigay, hindi sila nagpasakop, sapagkat sa kanilang kaibuturan, naroon pa rin ang bulong ng mga sinaunang kambaldiwa, mga diwang minsang ipinanganak bilang iisa at kailanmay hindi tuluyang naputol sa kapangyarihan ng mga hiyas. At hanggang ngayon, may babala ang matatandang diwata. Huwag maliitin ang mga brilyante sapagkat sa loob ng kanilang liwanag ay may mga diwang marunong maghintay ng tamang panahon ng pagbabalik. Ang pagbagsak, ang kadiliman at ang huling pag-asa. Dumating ang araw ng kadiliman nang pinaslang ni Saur ang mga sinaunang kambaldiwa gamit ang setro ni Mitena. Sa sandaling sila'y pumanaw, ang mga brilyante ay nawalan ng buhay. Naging malamig na hiyas na lamang, walang sigla, walang liwanag. Dahil dito, ang mga brilyante ay dinala sa Debas. Pinangunahan ni Haraperina, reyna ng Hatoria, ang paglalakbay kasama ang mga bagong sangre. Adamus, tagapangalaga ng brilyante ng tubig. Dea, tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Terra, tagapangalaga ng brilyante ng lupa, at Plamara, tagapangalan ng brilyante ng apoy. Pitbit nila ang mga brilyanteng tila bangkay,
ngunit may bahid pa rin ng sinaunang alaala. Sa Debas, hindi agad bumukas ang mga pintuan ng pagtitiwala. Maraming pagsubok ang kanilang dinaanan, pagsubok ng loob, ng alaala at ng katapatan bago tuluyang tinanggap ng mga sinaunang kambaldiwa ang mga sangre. Ngunit nang sila'y bumaba mula sa Debas, hindi kapayapaan ang sumalubong sa kanila. Ang malupit na paghahari ni Mitena, naghahari si Mitena sa Encantadia ng may kamay na bakal. Ngunit ang kanyang pagbagsak ay hindi dahil sa pagkatalo sa digmaan, kundi dahil sa pagliligtas niya sa kanyang kapatid, ang batalang sinauna na si Cassiopeia. Nang mamatay si Cassiopeia, nabuwag ang galit sa puso ni Mitena. Siya'y naging mabuting diwata, ngunit piniling mag-isa sapagkat siya'y kinasuklaman ng buong Encantadia. Pagbabalik ni Saur at ang kadilimang kambaldiwa, ngunit nang muling mahawakan ni Saur ang setro ni Mitena, tinawag niya mula sa kawalan ang mga kambaldiwang kanyang pinaslang. Sila'y bumalik, ngunit hindi napanig ng liwanag. Nagsimula ang digmaang hindi pa nasasaksihan kailanman. Tubig laban sa tubig, apoy laban sa apoy, hangin laban sa hangin, lupa laban sa lupa. Hindi kayang patayin ng mga bagong sangre ang mga kambaldiwa sapagkat sila'y iisa ng kaluluwa, hati lamang ng kapangyarihan. Dito nag-isip si Terra ng isang huling paraan, ipasok ang mga kambaldiwa sa kanilang sariling mga brilyante at sila'y nagtagumpay. Ngunit ang tagumpay na iyon ang naging simula ng kapahamakan. Pagkawasak ng mga brilyante sa paglipas ng panahon, nagsimula ang pag-aaway ng mga diwa sa loob ng mga hiyas. Nagbanggaan sina Celebes at Agua, nag-alitan sina Saria at Harahen, sila'y hindi magkasundo sapagkat ang mga bagong kambaldiwa ay sinasakop ng kadiliman. Ngunit hindi lahat ay galit at puot. Sa brilyante ng apoy, nagkaibigan sina Alipato at Labanea. Sa brilyante ng hangin, nagkaisa sina Abilan at Erenea. Ngunit dahil sa pag-aaway at sa bawal na pag-ibig, ang mga brilyante ay tuluyang nawasak. Sumabog ang mga diwa, tila mga bituin na naglaho sa kawalan. Ang habilin ni Cassiopeia mula sa Debas, muling bumaba si Cassiopeia, dala ang huling pag-asa. Sinabi niya sa mga sangre, kailangang muling mabuo ang mga kambaldiwa at kanyang itinakda ang kanilang mga landas. Terra, maglakbay sa pinakailalim ng lupa, sa kuweba ng lagusan at harapin ang hari ng kalupaan. Adamus, lumusong sa pinakailalim ng dagat at labanan ang reyna ng tubig. Plamara, pumunta sa Balaak, sa lagusan ng kaharian ng apoy at muling kumbinsihin ang hari ng apoy. Dea, hanapin ang mata ng hangin, ang lagusan patungo sa kaharian ng hari ng hangin. Huwag kayong mangamba, wika ni Cassiopeia. Babasbasan kayo ni Luminor, anak ni Namira at Agnem, ang nagtataglay ng 4 na kapangyarihan ng mga brilyante. Hanggat nasa kanila ang basbas ni Luminor, makararating sila sa kanilang mga paroroonan at may pag-asang mabawi ang mga kambaldiwa. Ang 4 na paglalakbay at ang muling pagsilang ng mga brilyante sa sandaling bumaba ang basbas ni Luminor, anak ni Namira at Agnem, umapaw ang liwanag ng 4 na brilyante. Kahit sila'y wasak, ang kanilang alaalay na natili. Naghiwalay ang mga sangre, bawat isa'y tinawag ng sariling kapalaran. Ang paglalakbay ni Terra, lupa laban sa lupa. Sa pinakailalim ng daigdig, bumaba si Terra kung saan ang lupa ay hindi natahanan kundi bilangguan. Sa isang kuweba na mas matanda pa sa mga kaharian, naroon ang hari ng kalupaan, isang nilalang na may turo ng bato at pusong galit. Nagbanggaan ang kanilang lakas, lindol laban sa lindol, ugat laban sa ugat. Ngunit hindi espada ang nanaig. Lumuhod si Terra at wika, hindi kita papasukin sa liwanag. Ikaw mismo ang magiging liwanag.
Sa sandaling iyon, sumuko ang hari ng kalupaan at tinanggap ang kanyang kapalaran, maging kambaldiwa ng brilyante ng lupa. Ang paglalakbay ni Adamus, tubig laban sa tubig, lumusong si Adamus sa kailaliman ng karagatan, kung saan ang liwanag ay nalunod na. Sa trono ng Corrales, hinihintay siya ng reyna ng tubig, tagapagdala ng unos at luha. Nagtagisan ang kanilang kapangyarihan, alon laban sa alon, bagyo laban sa bagyo. Ngunit sa gitna ng digmaan, pinili ni Adamus ang awa. Hindi kita tatalunin, sasamahan kita. Humupa ang bagyo at ang reyna ng tubig ay pumayag maging kambaldiwa ng brilyante ng tubig. Ang paglalakbay ni Flamara, apoy laban sa apoy sa Balaak, kung saan ang lupa ay nagdurugo ng apoy, hinarap ni Flamara ang hari ng apoy. Digmaan ng alab ang sumitlab, apoy na kayang lumikha at apoy na kayang tumupok. Ngunit sa gitna ng labanan, lumitaw ang alaala ni na Alipato at Labanea, ang pagkakaibigang minsang nagligtas sa apoy. Sa huli, ngumiti ang hari ng apoy. Kung kaya mong magmahal sa gitna ng liyab, karapat dapat kang maging kambal ng apoy. At siya'y sumama bilang kambaldiwa ng brilyante ng apoy. Ang paglalakbay ni Dea, hangin laban sa hangin. Hinahanap ni Dea ang mata ng hangin, isang matang lumulutang sa pagitan ng ulap at kawalan. Sa loob nito, naroon ang hari ng hangin, walang anyo, walang tanikala, walang labanan ang naganap. Tanging tanong, ano ang nais mong palayain? At sagot ni Dea, ang takot. Bumukas ang lagusan at ang hari ng hangin ay sumama bilang kambaldiwa ng brilyante ng hangin. Ang muling pagsilang, sa sandaling nagtipon ang 4 na sangre, kasama ang 4 na bagong kambaldiwa, bumaba ang liwanag ni Luminor. Mula sa kawalan, muling nabuo ang mga brilyante, hindi na bilang sisidlan ng digmaan, kundi tahanan ng balanse. Hindi na sila maaaring wasakin, sapagkat ngayon ay pinili ang kanilang mga diwa, hindi ipinilit. At mula noon, sinabi ng Encantadia, ang tunay na kapangyarihan ng brilyante ay hindi sa liwanag nito, kundi sa pagkakaisang bumuo rito.